Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong December 8 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po, yung nabuong candlestick natin kahapon ay isang medyo malaking bullish candlestick. Ayan po siya. At dahil po sa pagkakabuo nito ay sa wakas ay nabasag po yung minor resistance natin dito sa presyong 30 digits 24,140 kung saan ay ito po yung matagal nating ilang araw po nating binabantayan na mababasag. Ayan, nag-umpisa pa po nitong nakalipas na mga November 27 nung bumagsak po si Fluky Ino dito sa ating minor support dito sa 30 digits 2868. Yan, umangat po siya dito at bumangga po siya sa ating minor resistance dito nitong nakalipas po na December 1 at at muli po niya itong sinubukan nitong December 5 pero bigo po siyang basagin, pero kahapon ay dito po niya nagawang tagusin ito. Kaya nagkaroon na po tayo ng breakout sa ating minor resistance line na ito. At maliban po dyan ay meron po tayong nakaabang rito na isang sell pending order or take profit. Kaya nakapag-take profit po tayo dyan nung umangat siya dito. Ayan, umangat nitong nakalipas po na December 1. Ayan. Kasabay po niyan ay agad po tayo nag-set ng isang buy pending order dito po sa support. Ayan, sa 30 digits 2868. At nitong nakalipas po na December 3 ay na-trigger po yan. Ayan, kitang-kita naman po natin na tinusok ng kanyang karayom. Ayan, yung nabuong candlestick na ito. At dahil dyan ay muli po tayong nakapag-set ng isa na namang pong sell pending order dito. Ayan. Yan po yung update sa ating spot trading position dito kay Fluky Ino. Ngayon ay dahil sa nabasag po yung ating minor resistance line na ito kahapon, ay nagsisilbi na po ito ngayong isang support. Ayan, color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red dito sa ibaba ng kasalukuyang market price ni Fluky Ino ay nagsisilbing mga support. Lahat naman po ng mga kulay green dito sa itaas ay nagsisilbing mga resistance. Ngayon ay yung aking projection po rito ay ayan, may sunod po tayong minor resistance line dito na haharang po sa pag-angat ni Fluky Ino. At yan po ay ang presyong 30 digits 270.34. At para magpatuloy po sa pag-angat itong si Fluky Ino ay kailangan po niyang basagin or sunod na basagin ang ating minor resistance line dito para akyatin yung sunod na major resistance natin dito na nasa presyong 30 digits 29,572 kung saan ay meron po tayo nakaset dito na isa na namang sell pending order. Kaya ayan, medyo matigas na po yung major resistance natin na ito. Kaya ayan, pero kung bigo po siyang basagin yung ating minor resistance line dito, syempre mauuntog lamang po siya at magpapatuloy po siya sa kanyang consolidation. Ayan, or magsa-sideways po siya rito. Ayan. Kung mapapansin po natin ay patuloy pa rin po ang nararanasang consolidation nitong si Fluky Ino. Pero dito po siya nagko-consolidate sa ating minor resistance line na ito at saka sa ating minor support dito sa ibaba. Ayan, dito po talaga siya nagko-consolidate. Kaya patuloy pa rin, kaya nasabi ko na patuloy pa rin ang kanyang nararanasang consolidation. At syempre, may chances po ulit na posibleng bumagsak itong si Fluky Ino dito po sa support natin dito sa 30 digits 2868 kung sakaling tumagos po siya dito sa ating kasalukuyang nagsisilbing support ngayon dito sa 30 digits 24,140. Ayan, triggered po pala yung ating sell pending order dito kahapon. Ayan. At ayan, nag-set po tayo agad ng ating buy pending order dito sa baba. Ayan. Yan po pala yung ating trade setup dito kay Fluky Ino. Kaya ayan, nakadalawang take profit po tayo kaagad kahapon. Kaya
Ayan, maski nagko-consolidate po itong si Fluky Ino ay at least nakakapag-take profit po tayo. Kaya ayan po yung aking update sa aking mga projections dito kay Fluky Ino. Maganda naman po yung ating signal sa ating QQE mode indicator dito. Ayan, nakakadalawang QQE bar po tayo rito na kulay blue. At kung pag nagpatuloy po na ganito yung ating nakikita, ayan, lumalaki ang sukat nito ng mga kulay blue, mataas po ang chances na mararating ni Fluky Ino sa mga paparating na araw yung ating major resistance na ito. Yan, at least may improvement. Hindi po katulad nitong November 30 hanggang December 6 kung saan ay blanco po, wala pong nabubuo na walang nabuong QQE bar. Yan, kapag wala pong nabuong QQE bar, ibig sabihin po nito ay wala pong sapat na volatility itong si Fluky Ino. Kaya mapapansin po natin na nung naging blanco po ang QQE bar natin ay wala, diretso lamang po talaga siya. Naging flat yung galaw ng ating mga candlesticks dito. Kaya ayan, ang problema rin po rito ay yung ating Hall Street indicator dito. Mapapansin natin na napaka nipis ng pangangatawan nito at kulay red pa. Ibig pong sabihin ay bearish. Medyo nakakalamang yung bearish momentum dito kay Fluky Ino. Yan po yung ating problema rito. Kailangan po talaga niyang magbago ng kulay at maging kulay green at kailangan na rin po niyang tumaba o magkaroon ng malusog na pangangatawan para tuloy-tuloy yung kanyang pag-angat sa presyo. At syempre, para mabasag na rin yung major resistance natin dito. Yan, kasi syempre, hindi po tayo kontento na hanggang dito lamang yung kanyang akitin. Kailangan din po niyang pasagin ito para umakyat din sa mas mataas na presyo. Kaya yan po yung aking update sa aking mga projections dito kay Fluky Ino. Kaya nagkaroon po tayo ng breakout at asahan po natin na medyo magkakaroon po siya ng patuloy na pag-angat sa kanyang presyo. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.